Ito na yun. Ito na yung araw na alis sa Mats. And kailangan na namin mag-prepare kasi may pupuntahan pa kami bago kami dumiretso na airport. First, kailangan namin magpunta ng Antipolo, yung lola ni Gabriel. And second, may papasyalan kami. Ang beses kong inattempt na pasyalan na nag-failed for some odd reasons, pero nagawan ko ng paraan. Kaya lang, I consider it failed pa rin. Hindi ko siya nalibot. Alam mo yan? Let's see. So, bago tayo lumarga, kailangan muna natin ng enerhiya. So, tamang luto lang ng itlog and yung natirang paksyo kagabi. And then, gisingin na natin isa para rekta na tayo. Ayan, tulog pa. Nagpuwet kagabi. Ay, sa taas. Tawaran ko nga sa nalon. Hindi ko alam, malin dito sa dalawa. Baba ako na parehas. Sabi ko, baba mo yung bag ko eh. After siguro ilang oras, nakarating na rin kami ng Antipolo. Medyo mahaba-haba lang yung biyahe compared dati. Pero again, safe naman kami nakarating. And dadalaw namin yung lola ni Gabriel. Medyo eerie lang sa part ko kasi naalala ko yung papa ko. Kasi hospital to eh. Pero nung nakita ko yung lola ni Gabriel, okay naman na raw. Compare daw ng mga nakarang araw na kayo pwede na siyang iuwi. So ngayon, groupie daw muna sila. Remember na sabi ni Mami. And ngayon, I think on the way na tayo. The question is, ano kaya yung second location? Well, it's La Mesa Eco Park. Di pa rin nakapunta si Gabriel eh. So, on the way na tayo. Kaya lang para may problema. Siya na next stop natin. Saan ba tayo pumunta? La Mesa Gabriel? Pag lumulan. Yan lang yun. Saan? Katabi ng Circle? Meron din. Pares... Hindi, may libre. So, dahil cancel yung pagpunta sa La Mesa Eco Park, ang gustong puntahan ngayon ni Gabriel is yung Bureau of Plant Industry Compound, na kung saan is gustong puntahan ni Gabriel dahil namimigay daw sila ng mga free seedlings. Alam niyo naman tong pamangkin ko, mahilig magtanim-tanim. So, ngayon, ito yung destination namin. Pero sa pagkakataon to, depende tayo ngayon sa traffic. Kasi may kailangan tayong habuling oras. Iyon ang plate ni Airmats. So, paano kayo mangyari? Ngayon, ang objective natin is maghanap ng papalitan ng pera at suman dahil andito tayo kaya sa Antipolo. Yan, suman saan? Sa simbahan yun. Gagawin siya lagi rin ah. Ay, malayo tayo. Habang nasa biyahe, nakapunta na nga pala tayo ng simbahan ng Antipolo para bumili ng suman. Yet, napakatagal ng biyahe at dahil dun sa tagal ng biyahe na yun, hindi tayo nakapunta dun sa pupuntahan at nalobot na rin tayo. So ngayon kailangan natin umuwi at maggayak-gayak at magre-ready na tayo. So nakapag-charge na rin ng konti and magre-ready na tayo kasi papunta na raw tayo ng airport. Hatid na natin sa Airmats. And may mga sasabay na kaklase ni Gabriel na somehow nandito rin sa Metro Manila, no? So sasabay sila pabalik ng Isabela. Dire-diretso na raw sila pauwi paghatid sa amin sa airport. And aantayin ko muna si Maming makaalis kasi panigurado yung mga pinapasabay sa kanya somehow siguro baka may hindi payagan na dalhin, no? So ang ending niyan papadala sa akin pauwi dito sa bahay or depende kung ano mangyari. Kung wala, hindi okay din naman. Kaya nga lang, may mga objective na kailangan natin palang puntahan dapat kanina. Nangyari is, dahil sa traffic, hindi na natin napuntahan at umuulan din. So, yung La Mesa Eco Park, hindi na natin napuntahan. At yung sa seedlings ni Gabriel, hindi na rin natin nakuha. Pero what if kaya, kung napuntahan natin yun? Kaya mo na, next video na yan. Pagtapos na mahababang biyahe, ulit kami.
Babiyahin na naman pero this time ihatid na namin si mama sa airport. Pabalik na Israel. Ika nga nila, napakahaba mo ng biyahe mo rito sa Manila. Babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala at babalik ka rin. Babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala at babalik ka rin. Babalik ka rin. So ito, malapit na kami. Naalala ko lang last month nung sinundo ko sa Armats dito. I have a troubled mind. I still have pa rin naman, pero this time I have a clarity in my mind kahit pa paano. And I'm aiming something. Peace. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko rin. Pero ngayon, kailangan ko muna mag-focus sa sarili ko. Pero I think, kahit mamaya na yan. Yan na, departure na tayo. Kailangan ko muna may si mama. I have to make it sure na uuwi si mama ng safe. So 1.5 years again. And I hope maging okay na lahat. We are here at Terminal 3 departure. And ito na. Pero mahaba pa yung proseso. Kaya check muna natin. Kakapasok lang namin and nagpunta muna sa Airmat sa papalitan ng pera. And at the same time, kailangan namin antayin yung magpapasabay ng gamit kay Airmats mula dito sa Pilipinas papuntang Israel. So while waiting, let's do a quick one touch muna, no? Naalala ko yung pilot sa Family Guy, Quagmire. Love wings! Then suddenly nakita namin tong OFW launch and then na-curious kami kasi parang gusto namin i-try. And then sinabi sa amin ng babae na kailangan daw member ng OWA. So ang sabi ni Airmats, gusto niya ipa-check kung member pa ba siya ng OWA kung napag-renew siya. So ito na nga, pina-check namin. Ang tinatanggap lang talaga dala rito is member ng OWA. Nagbayad ako ng ulo. Nag-expire pala yan. Kailangan yan, 3 months ka na kayo, 3 years ka. Ayan na. Moment of truth. Yung 2013 sa Israel pa kayo. 13. Tagal na pala. After namin ipa-check, tumawag na kay Airmats yung magpapasabay daw. And then na-curious ako kung paano ba yung proseso ng pagpapadala nila. So, nagtanong na rin ako. So yung mga nagpasabay ng sa'yo padala, nagbigay rin sila sa'yo ng extra ganun. Kasi Sabay lang sila, pero pagdating doon, bibigay din yung mga yan. Yan, bibigay sa akin yun ng 100 shekel, 2,000 pesos na rin yun. yun natin mga nagpapasabay na nagbibigay. Bibigay. Yan, yung nagpasabay ng alahas na yan, 100 shekel na rin yun. Kanang isang shekel ngayon 20 20. 100 shekel, 2,000 pesos na rin. pesos na rin yun. Kasama na yung bayad sa padala. Hmm. Yung sa gamot, bibigay din yan, kahit na 50 shekel din yun. Ito, ang alam ko dito walang problema. Ah. Sana nga walang problema. Sa Israel, number 1 ang pagkain. Bawal doon. Bumubulat na rin nila yan. Ay, ganun. I-detect na ganyan, may detector sila, maya-maya. Ano yun yan. Kaya nga, bago ako alis, dito ka muna. Para kung hindi, I tried my best. After na ma-receive ni mama yung mga ipapasabay sa kanya, nagpunta na siya sa check-in para pumila. And then, I have to wait.
and to wait, and to wait, and to wait. Para, well, malaman ko ano next step. 3 hours later. And then after 2 or 3 hours, I think, tumawag na ako kay Hermats and sinabi niya sa akin na nandun daw siya sa D16. And then na-notice ko, letter A yung nasa harapan. So, I decided na umikot. And silipin si Hermats no, kung nasan ba siya banda. Ang dami nila. Letter D. Ayan. So, yep. This is the moment of truth. Babalik na sa Hermats dun sa bagong tahanan niya, which is ang Israel. And I have to wait, I think, for 1.5 years again para umuwi siya ng Pilipinas. So, back at square one na naman tayo. Diretso na sa Oo. Bili ka nga ng tubig. tubig. Tubig mo, sige. Iinom lang ako sa konti. Di, dali mo na rin ha, dali mo. Pwede kasi tatapon din nila pagka sumobra. Teka lang. Solid yung Cold Deluxe dito, no? Kala mo may ginto yung tubig, eh. 50 pesos. Dali mo na yan, eh. Hindi, tatapon din nila ito pag hindi ko naubos. Ganun. Magpakabait ka. Anuhan mo, ano ka, Ilabi mo yun. Ay, sikasuhin mo yung sarili mo. Papayat ka na. Kita ka rin sa... Ingat mo, ingat mo. Sige ba? Kailangan yung boarding pass? Ingat mo, ingat mo. Bye. Ingat mo, ilabi mo. Ingat. Yung pera mo, ingat mo. Sige, ingat mo, ingat mo. Sige mo. Sige po. Yup, eto na naman. Huling uwi niya, I introduced someone na I thought na magiging okay na lahat. And then, bumalik ulit siya dito and nagkaroon ulit ng biyaheng norte. Pero this is not the way I expected. So now, let's back at square one.